Yan guys, mega mega loud shoutout. Nandito tayo sa Intramuros, no. Matagal tayong hindi nakapag-update, no, dito sa Intramuros. Ngayong araw, ito yung ating ikutin, ano. Bakit lagi sa bawah underpass? So kilala ang Intramuros guys, ano, sa sinaunang na preserve, ano, yung mga sinaunang building dito yung kapanahonan pa ng mga Kastila. Ang dito sa gilid natin ay ito yung San na talagang kilala sa isa sa pinakamatandang simbahan ng Katoliko dito sa Intramuros. At makikita din natin dito ang mga bahay na talagang na-preserve, no? Ito pa talaga ang itsura ng bahay noong kapanahonan ng Kastila. Yan, pati yung bahay na yan guys, oh. Although siguro yung part niyan ay na-repair na, pero ayon sa ordinance kasi pag ni-repair mo, kailangan ibalik mo pa rin sa dati niyang itsura, no? Ang Casa Bira. O diba, kitang-kita yung kalumaan niya guys, oh. Kahit sa mga kabato, no, na dingding niya, lumang-luma talaga. Yan. So ito naman guys ang Santo Domingo. San Agustin, sorry no. San Agustin Church, ano. Yan. So kilalang kilala sa isa sa pinakamalumang simbahan dito sa Pilipinas, no, ang San Agustin Church. Yan. Ana, ito mamaya ito. Barbaras. Although yung I don't know guys kung yung pangalan ay the same pa rin nung kapanahonan ng Kastila, pero yung itsura niya, no, talagang yan pa talaga, no, ang nung dati niyang itsura, no. So may na-repair na pero binalik lang nila sa dating itsura din guys, ano. Yan. Talagang naka-preserve, no, ang itsura ng lugar na ito. Ito ang kilala talaga na sinauna, kahit dito yung bakod niya talagang sinauna pa. Yan, di ba? So imaginein mo na dati ito ay daanan ng mga kalisa, no, mga karo, no, kaya wala pang sasakyan noong unang panahon. So ang dumadaan dito mga kabayo pa lang, no, mga karabaw at siyempre kalisa, no. So talagang napakaganda, no, ang itsura. Talagang na-preserve, no. Punta pa tayo sa dulo. Dito parang may kasiyahan, ano. Yung iba ginawa ng store, no, cafe para may makain or mainom yung namamasyal dito. Yung mga daanan niya, although hindi na yan ang original, ano, pero ginawa pa rin nilang classic, no. Tingnan nyo guys, oh. Cafe Intramuros, no, talagang maganda. Nag-vlog ka, diba? Diba? Yung bahay na yan, grabe guys, oh. Talagang lumang-luma. So ma-feel mo talaga, no, yung ambience ng sinaunang paligid, no. So tanggalin mo lang yung mga kotse kasi wala pa yan dati. So yun na yun, yung ito yung pinaka sentro talaga na yung bahay, no, na preserve. Yung iba kasi bago na yan, no, pinatayo. Ito yung bahay talaga na una pa lang ay na-preserve nila. At pag pumunta dito yung mga pariner, dito talaga nila dinadala, no, present nila. Lalong-lalo na yung San Agustin.
So may mga tiyanggi dito or tawag dito mercadillo. So galing sa Spanish word ano. Pero yung siyempre yung mga tinda, mga moderno na yan ano. Mga souvenirs no nandiyan. So mga moderno na siya. So ito for ano naman to promotion natin sa mga vendors dito. So, may mga kasiyahan dito. Yan, nandiyan naman si Kuya, nag-entertain na yung sarili. So may mga kainan, mga souvenirs, no? Pwede kang kumain dyan, mapaluto din, napopo ka para kumain. Yan. Ito naman mga perfume, ano? So although ano siya, yung mga tinda, mga moderno na yan. So ito pa nga isang makalumang bahay din guys, na na-preserve talaga nila. Oh. Yan. Kitang-kita sa dingding niya, sa kanyang mga bricks, no, ang luma talaga ng mga materials. Saka yung forma ng bahay, no, kahit yung dingding niya, yung pintuan niya, yan talaga mga dingding nung unang panahon. So pati mga foreigner, no, tuwang-tuwa pag dito na talagang gustong-gusto nila mamasyal dito kasi siyempre kilala no ang Pilipinas noong unang panahon, ilang siglo na tayo ay nasakop ng mga Spaniards, no? Talagang 300 years kung hindi ako magkamali, no? So dito naman guys, ano, approaching tayo sa may isang plaza, no? Isang plaza na kung saan may nakatagong time capsule. Mamaya tingnan natin 'yan. So ito yung Plazuela de Santa Isabel, ano, yan. Maliit lang siya na plaza pero alam nyo guys, ano, may nakatago ditong isang memorable o tawag diyan souvenirs, no, whatever. Tawag nila ay time capsule, ano. So dito sa likuran na bagay guys, ano, ng rebulto na to, may nakalagay dito na time capsule to be opened on February 18 to 2045. Abutan pa kaya natin yun? Yan. So hindi natin alam kung ano nga nakalagay dyan, pero yan ang sabi niya, to be opened on February 2045, no? So siguro mga dokumento, no, na nagpapatunay or kung anong mga remembrance na anong makikita natin, ano. So walang nakalagay kung kailan niya na binaon diyan, ano, pero to be open daw 2045. So may ano yan, may kasulatan yan sa National Museum, no? National Museum ang may hawak niyan guys. So ito pala yung statwa guys, oh. So kanina nandun tayo sa likod. Ito yung dito binaon ang time capsule na sinasabi. So Memory Manila 1945. Ito yung parang statwa na patunay or remembrance, ano. This memorial is dedicated to all those innocent victims of war, many of whom went nameless and unknown to be a common grave. So mga innocent na victim yung World War II, no, naganap dito sa ating bansa. So ito yung kanyang monumento para pagbibigay pugay or tawag dito ating alalahanin, ano, na may mga taong siguro dahil nga gera, no, nagkaiwahiwalay ng mga magpapamilya. So yung iba na iwanan na, no, dahil sa tumakbo or tumakas na sa karasan. Yan. So yan po ang Plaza de Santa Isabel. So may mga picture dito guys, oh. Memory Manila 1945, no, present Battle of Manila. Yan, may mga picture dito. Yung picture ng mga karasan, no, I'm sorry, no, yan ang nakikita natin kahit na may mga bata na ano, siguro dahil nga sumabog, mga papamilya wala na, no, nagtakbuhan na, so naiwanan na yung mga pamilya nila, no, hindi na nila na
na gawa pang asikasuhin. May mga Pilipino and Japanese din ano na namatay. And of course nakita din natin yung paglanding ano ni MacArthur. So the monument is erected in memory of more than 100,000 defenseless civilians who were killed during the Battle of the Liberation of Manila between February 3 and March 3, 1945. Oh, grabe, di ba? So 100,000 ano na defenseless no civilian, ano, bata, matanda, no, walang ano diyan. No? So itong Plazuela de Santa Isabel, ano, yun po ang tinayo para gunitain or maalala natin na may 100,000 ano na inosente na namatay during World War II. O di ba? Plazuela de Santa Isabel. Dito sa Intramuros yan, guys. Ngayon, proceed tayo sa unahan, ano, may isang simbahan pa dito, isang sikat din na simbahan na pinupuntahan din ano ng mga tao. Ito yung The Manila Cathedral. Ito, guys, puntahan natin. Ay po, maglakad ka na kasi. So nandito tayo, guys, ano, sa may Manila Cathedral, isa rin sa pinakakalumang simbahang Katoliko dito sa Maynila, lalong-lalo na sa Intramuros, no. Ito siya, guys, oh. Talagang dinadayo din ito ng mga maraming debutante, no. The Manila Cathedral. Yan. Yan, no. Dedicated to the Virgin Mary under the title of the Immaculate Conception, 1571, elevated as a bishopric by Pope Gregorio VIII, 1578, no? Then raised as a archbishopric by Pope Clement VIII, ano, 1595. So tagal na rin, ano. So the Manila Cathedral, ito din, guys, napakaluma din ito. Napakasikat din at maraming debutante, no? O debuto, no, ang bumabalik at pumupunta dito. Yan. The Manila Cathedral. So isa din, ano, sa lumang simbahan dito. So ngayon dito naman ang Palacio del Gobernador. Diyan po ang ating Comelec, no? So pinatayo din yan sa panahon ni former First Lady Imelda Marcos. Ngayon dito sa harapan may mga tiyangge, no? So souvenirs, and alam ko may kainan din, no? Parang sa Plaza no, sa Pasig River Esplanade din. Yun, no, may mga pagkain. Yan, souvenirs, no? O, diba?
Masaya. At saka maganda na dito. At sinara na nila, hindi na nila pinadaanan ng sasakyan. Kasi dati, nadadaanan pa ito ng sasakyan. So, hassle din sa mga tao. No, magandang ginawa nila na mga tao pwede na lang maglakad. Para hindi na delikado. No. Yan. So, yan po ang Palacio del Gobernador. Yan po ang ating mga Comelec official, nag-officiate. Yan. Yung buko. Yan. So may mga souvenirs, may mga kainan, mga street foods. Yan, pwede kayo kumain. Yan. Ngayon, sa harapan niya guys, ito naman yung Plaza Roma. Yan. So, Plaza Roma. Ito yung sa harapan lang ng Manila Cathedral. So, na-miss ko tong lugar na to kasi pagkatapos nung presidential election, halos sa isang buwan kaming dito nagla-live. So, ngayon, balik tayo. Update lang, Yan. Yan po ang Manila Cathedral. Katabi niya ang Palacio del Gobernador, and of course yung Plaza Roma. Yan. So dito may isang statwa, si King Charles ng Spain, So monument is in honor of Charles IV, King of Spain, 1788 to 1808, erected in gratitude for decreeing the introduction of vaccine for smallpox in the Philippines. Di ba? So during that time may pandemic na naganap dito, or epidemya na naganap dito sa Pilipinas. So that time ang hari ng Spain ay si King Charles IV, di ba? So malaki rin ang natulong niya dito sa Pilipinas. Di ba? So dito guys, simba ka din na pwede ka tumambay sa plaza, So ayon sa sabi nila guys, yung mga sinaunang simbahan daw ng Katoliko, pag may simbahan, sa harapan may plaza. Yung mga sinauna. Ay doon na lang sa iba siguro na bagong tayo kasi dahil nga walang space. Pero mostly yung mga sinaunang simbahan daw, basta may simbahang Katoliko, sa harapan yan sigurado plaza. So, I don't know sa Baclaran kasi walang plaza sa Baclaran, although sa Quiapo may Plaza Miranda, Pero I don't know simbahan kung kailan yan tinayo, i-research din natin yan, Yan. So yan yan ang ating update dito sa Intramuros guys. Pasensya na medyo wala masyadong info, so i-research natin next time yan. So, diba? Yan, salamat po. Yan po ang ating vlog dito sa Intramuros. Salamat.